Inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid. Bravo! Bravo, Bangag! Ano na namang kabaliwan ito mga kababayan pinagsasabi ni BBM? Inaatasan niya ang lahat mga kababayan na magtipid. Pero kinagabihan nung sinabi niya yan mga kababayan, nagpa-fine dining sa Palasyo Malacanang. Talagang mambubudol ito mga kababayan. No? Iba ang pinagsasabi sa mga ginagawa. Tingnan niyo mga kababayan, nagpasosyalan. Bakain-kain na naman ng fine dining sa Malacanang mga kababayan. Kasama ang kanilang mga alta. Itong mga alta na pinakain natin sa ating sariling pera na galing sa buwis mga kababayan. Kumain ng mga steak, mga alta, tapos tayong mga pobre, nagka-alta presyon na mga kababayan. Pasosyal ang mga malalaking mga mata. Lord. Kaya lumalaki ang mga tiyan nito dahil puro party ang inatupag. Kasasabi lang ng bangag mga kababayan na magtipid. Ito ba itsura ng pagtitipid? At hindi lang yan. Pakinggan nyo pa mga kababayan. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad Bawal ang biyahe ha? At mga aktibidad. ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan. Na hindi useless, ang mga useless na mga trips mga kababayan. Bawal. Kayo ha, makinig kayo. Bawal ha? Ayan ang mga study tour, team building Team activities, building. At iba't iba pang mga travel na walang kwenta. Dahil dapat magtipid nga. o mga meeting na maaari namang gawing online. Tumulak na pa US si PBBM para sa 2-day working visit. Bawal ang biyahe, pero siya ang bumiyahe. Ang jutang ginemes na to talaga mga kababayan. Wala na, malala na to. At ano ang purpose niya? Isa sa layon ng Pangulo, ipanawagan ang kapayapaan sa Middle East. Punyeta! Ay, Diyos ko Lord, I'm so sorry. Ay, mapapamura tayo mga kababayan. Pumunta ng Amerika para manawagan na itigil na ang gera sa Middle East. Visit! Kasasabi lang niya mga kababayan, huwag mag-travel ng useless. Pwede naman daw gawin online. Bangag. Nasaan na yung pinagsasabi mo pwede gawin online? Pwede mo naman yung gawin online. At ang tanong sa'yo, Bangag, makikinig ba sila? Sino ka? The who are you? Para pakinggan nila. Ay, Diyos kong mga animal, yan lang ang pupunta. Pupunta pa ng Amerika mga kababayan para dyan. Walang hiya. Yan ang agenda weekend report ni Eileen Taliping. Ano nga ba yun? Anong pinunta niya? Reporter? Working visit. Isa sa layon ng Pangulo, ipanawagan ang kapayapaan sa Middle East. Yan ang agenda weekend report ni Eileen Taliping ng Abante. Hindi ka nga pinakikinggan nito, Bangag. Doon pa kaya, Lord, na ang US Congress, mga kababayan, bumoto na. Nanalo, na ituloy ang gera. Diyos ko, sino ka, Bangag? Kung ano-ano na lang talagang dahilan, mga kababayan, no? Para makalakwat sa. Uding Chase, bantayan mo. Baka magpapatusok na naman yan. Sa wet po. Gaya ng dati. Nasabi mo, di ba, si Mr. Tubig, mga kababayan? Kung ano-ano naman siguro gagawin doon, mga kababayan, sa Amerika. Ang mga animal. Biyaheng New York, USA, si Pangulong Ferdinand Marcos New York. Salubungin niya ni Lloyda Nicolas Lewis, mga kababayan, na anti-Marcos na ngayon. Tapit-wisig na ni Admiral. Jr. nitong linggo ng umaga Ay, Diyos ko, para sa Lord. 2 araw na pagdalo sa special session Ay, ano na naman tong mga kababuyan ang gagawin nito, mga kababayan? Noong last time na pinatawag sinomon ni Trump, mga kababayan, Diyos ko Lord, parang alipin na sinomon. Wala tayong nahita. Puro kay Trump, mga kababayan, ang nakuhang pabor. Tapos sabi na Trump, he's a very good negotiator. Anong nag-negotiate mo, Bangag? Nada. Ngayon, delikado to, mga kababayan. Ano na naman ibibenta nito sa Amerika? United Nations General Assembly simula March 9 at 10. Manawagan ka doon. Naitigil na ang gera. Sino ka nga? Nagsalita ang presidente sa 70th session ng Lord. Commission on the Status of Women na nagsusulong ng gender equality Oh, Diyos ko. Hindi ka kailangan pumunta diyan, Bangag. Diba ang sabi mo, krisis? Kailangan nating magtipid. Unahin ang mga OFW dahil posibleng maghahanda tayo na para ilikas sila kung lalala ang gera. Nag-aaksaya ka dyan! Women's Empowerment. Sa kanyang pagdalo sa aktibidad ng United Nations,
Inaasahang ibabahagi ng Pangulo ang kanyang pananaw sa Pananaw, walang gusto sa yung pananaw. Dito nga sa bansa, walang nakikinig sa'yo, dyan pa. tumataas na tensyon at krisis sa gitnang silangan dahil ang UN ang angkop na platform Bakit pagig saling pusa ka dyan? Hindi nga kaya ubusin ng NPA? Baka sasali na naman mga kababayan ng ungas. para manawagan ng kapayapaan sa Middle East Oh, Diyos para ko, sa Lord. proteksyon ng mga sibilyan kabilang na ang Unahin mo ang kapayapaan dito. As if naman mayroon kang bilang Filipino dyan. workers sa reyon. Oh, Lord. Napakahalaga po ng Napakahalaga! Kanyang pinunta dyan. Ang sabi nga niya mga kababayan, pwede na yung gawin online. Pwede naman siya manawagan dito. Bakit pupunta pa sa UN? biyaheng ito. Diyos ko, Lord. Ito po ang Oh, lakwatsa, hindi yan biyahe, junket. tamang pagkakataon dahil sa mga nangyayari ngayon sa Middle East. Wala kaming paki. Whether or not, mga kababayan, pumunta doon si Bangat. Wala yung, as in mga kababayan, walang impact sa mga involved na bansa ang magpunta doon ni BBM mga kababayan. As if naniniwala at nakikinig sa kanya. Ang impact niyan mga kababayan, sa atin, na tayo ang nagpa-fund ng kanilang lakwatsa. Ang UN ang pinakaangkop na lugar upang manawagan ng ating Pangulo Shut up! para sa kapayapaan sa Middle East. Uy, nako. Anong mga kaungasan ito mga kababayan? This is ibang level ng stupidity na to mga kababayan talaga, no? A different level of stupidity. At sa kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, lalo na ng ating mga kababayan. Oh, yung ginastos mo dyan, tinulong mo na lang sana doon sa mga apektado sa trabaho nila na no work, no pay. Anong solusyon ni Bangag mga kababayan? Magtago muna kayo. Oh, magtago. In fact, in two Impact ba? meetings, the President will offer a voice from our region. Punyet, over a voice. Wala ka nga voice dito. Negative na nga ang trust rating mo at performance. From developing countries. Ay, nako. Wala na nga nagpapa-endorso niyan, mga kababayan, di ba, last election? Bumidistansya na yung kanyang bagoong Pilipinas nung malapit ang eleksyon, mga kababayan, dahil ayaw mahawa sa kanyang kamalasan. Tapos, siya pa ang magiging voice ng Pilipinas dyan sa... Ay! Lord, kinakahiya namin yan. Hindi namin voice yan. Hindi yan voice ng Pilipino dahil ang voice ng Pilipino, lumayas na siya sa pwesto. And call for restraint, respect for international law, Diyos ko, Lord, hindi mo lang nirespect ang sarili nating batas dito. Binibend din nyo. including the UN Charter and humanitarian law, Na humanitarian pa ang itong mga pamilya diktador. and for all concerned to return to the negotiating table for peace. Oh, Diyos ko, Lord. Sa tingin nyo, mga kababayan, makikinig ang mga bansang iyan kay Bangag. Sasamantalahin din ng Presidente ang pagkuha ng suporta para sa non-permanent seat ng Pilipinas sa UN Security Council Ay, para nako. sa Ay, no. Nako. 2027-2028 na termino. Ayon kay Foreign Affairs Spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona, makakapulang ang Pauwiin Pangulo mo na. Eto na lang. Sige, wag na lang pabalikin. Payag kami. Anyway, andyan na yan. Wag na lang pabalikin. Dyan na lang siya mamalagi sa Amerika. Tapos, ano na lang, work from home. Away from home na lang siya mag-work. Pwede naman kaya internet lang. Dyan na lang siya hanggang 2028 para at least baka mabawas-bawasan naman ang kamalasan dito sa ating bansa. UN Secretary General Antonio Guterres, kung saan inaasahang bibigyang diin nito ang pangako ng Pilipinas sa UN sa prinsipyo ng multilateralism. Nangako pala tayo. Baka ano-ano na naman yung pinapangako ni Bangag, ha? Hindi kasama sa schedule ng Pangulo ang pakikipagkita sa Filipino community na karaniwang Wala din, hindi ka rin welcome, Bangag. Wala na silang pondo na pang paparty na naman. Diyos ko, Lord. Talagang walang sumalubong sa kanya mga kababayan na nag-welcome. Kung mayroong gustong sumalubong, gustong bulyawan. gawa sa mga biyahe nito sa ibang bansa. Kasama ng Pangulo sa Ayan, Hulihin nyo. biyahe sa New York, Hulihin nyo nga yan. Di ba nasangkot daw yan mga kababayan doon sa issue kay Paulo Tantoco? Ano kayang naging palusot ng mga palakang yan, First no? Lady Liza Araneta Diyos ko, Lord. Marcos, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, Presidential Communications Saan kalbo? Don't tell me, yung Agriculture Secretary sasama din. Office Barkada ni Secretary Dave Bangag. Gomez at Presidential Peace Advisor Carlito Galvez.
Anong gagawin dyan ni Galvez? Itong mga traidor ng mga kababayan, no? Duterte administration, no? Biglang nag-iba ang ugali, mga kababayan, pag nung bumangag na. Makintab na rin ang ulo, oh. Para sa Agenda Weekend, Aileen Taliping, Nonsense. abante. Bante. 3 gabinete ang itinalaga ni PBBM bilang government caretakers habang Ang caretaker, mga kababayan, mga walang silbi. Ang dapat na yan, si BP Sara Duterte. Anong purpose ng vice, mga kababayan? sa US siya para sa UN General Assembly. Yan sina Executive Secretary Ralph Recto, Aroy, si Rectum, mga kababayan, si Taxman, delikado ang ating datong dyan. Education Secretary Sonny Angara, at Angara. Lord, bumangag na rin si Agrarian Angara. Reforms Di ba siya ang may pinakamaraming mga kababayan daw na insertion doon sa NEP? Secretary Conrado Estrella III. Sila ang pansamantalang mga ngasiwa sa takbo Trio. ng gobyerno habang out of the country ang Pangulo. Diyos ko, Lord. Ano kayang agenda talaga ni Bangag doon, no? Noong nakaraang 2 Ito. Kung gusto nyo pang bumangag, mga kababayan, ha? Pakinggan nyo na. Pakinggan nyo ito. nag-vlog tayo tungkol sa mga polisiya. Laking gulat namin na makita namin ang comment section. Nakita na ang comment section sa YouTube, mga kababayan. Nagto-turn off nga yan ang comment section. Hudas. Tapos mga trolls, mga kababayan. Yung, I love BBM, Diyos ko, Lord. Ang naglalab, mga kababayan, mga taga-ibang bansa. Uy, bangag. Kung hindi nyo pinifilter yan, puno yan ng word na bangag yung komento Dami dyan. ng suggestion ninyo. Tama lang, nahihiyag ninyo ang inyong mga saloobin. Bangag. Wala ring malaki o maliit na hinaing. Lahat po yan ay problema. Basta pakinggan. pabigat sa Binabasa daw nila ang mga komento. Talaga, pamuhay ng tao. Oo. At nandito naman kami para makinig at Nakinig na aksyonan siya. ang mga bagay-bagay na yan. Basahin eto mga natin kababayan ang ilang Eto kababayan mayroon siyang inanunsyo na bumaliktad din sa kanya. Kagaya mong nauna, mga kababayan, bumalik din sa kanya. mga suggestion. Mula kay Geraldo Buena, Mr. President, yung mga senior citizen natin, kapag binibigyan Pinadisko-disko pa, oh. ayuda, bakit naman po kailangan pang magpunta sa court at paghihintay pa ng matagal bago Oh, ibigay? di ba gawain niya nila, mga kababayan, sila tambaluslos? Gutom na nga ang tao, lalo pa niyang ginutom. Ay, mag-aantay ba sa kanya? Ang anumang pinagkakaroon sa kanila. Gawain niya nila. Kailangan pangintayin yung politiko na dumating. Oh. Dahil isa-isa pang silang magsasalita sa harap at paulit-ulit lang naman na ipinapakilala ang kanilang mga sarili. Gawain niya yung bangag. Nakakarindi sa panindilig ito. Pwede bang tapusin na ang ganyang kalakaran? Sayang ang tanggap. Nung eleksyon, yan mga kababayan, kinaumagahan, ayuda. Afterwards, mga kababayan, parang compulsory pa sila pumunta sa Bagoong Pilipinas na rally. Ng barangay kung hindi sila pwedeng gamitin upang ihatid sa bawat bahay ng benepisyaryo ang ayuda para sa kanila. Alam nyo po, basta't ito ay mga programa ng national government, ang mga speech at iba pang pag-epal bago Ikaw ng nga ang epal! Diyos ko, Lord. Anong sasabihin mo nga? distribution, hindi na po pwede yan. Bawal na daw ang epal, mga kababayan. Unahin mong ipagbawal ang sarili mo. Ikaw ang number 1 epal. Hindi pwedeng Ay, gamitin Diyos ang ko. government services sa pamumulitika. As if naman, Ay, nako. Uy, kilabutan ka nga, bangag. Kagaya lang ito na magtipid tayo tapos magpa-party sa Malacanang. Huwag mag-travel tapos andun sa Amerika para manawagan ng itigil ang gera. O pagpopromote ng sarili. Nakasaad na po ito sa DILG Memorandum Udas! Circular at kabilang rin sa provision ng GAA kung paano dapat gamitin ang pondo ng bayan. Uy, isa utak mo yan, Marcos. Isa utak mo yan. Gawain nyo Bawal yan. na po sa distribution ng tulong na nanggaling sa national government. Sa distribution naman, pinapag-usapan na ang pag-digitize ng proseso. Baka pwedeng GCash. May ibang mga LGU Ayan, digital na, mga kababayan, ang ayudahan. gaya ng Makati na Madali na rin mga kababayan, makapag-transfer sa mga bogus ng sinutukan GCash. ang ganitong sistema. Dapat tignan pa rin ng mga local government unit ang modelong ito. Aralin ang sistema at unti-unting maimplementa. Basta sa national government nang galing Ay, yan, sasi! Kakadiri na itong itsura ng bangag, mga kababayan, mambubudol. mabilis na. Di ka na kailangan makinig. Mabilis kumupit, mabilis manglakaw. So, mahabang speech ng mga politiko. Punyeta, matapos kang magkuda-kuda dyan sa mga speeches, sa lahat ng mga ayuda nyo. Mahal na Pangulo, more Mahal na Pangulo! training po sa mga youth na maging disiplinado kasi marami na daw pong tamad na kabataan.
tamad. Ito ang number one tamad. Siya pa ang tinanong. Sila po kasi ang pag-asa ng bayan. Salamat. Ay, nako, Lord. Oh, itong pinakatamad na presidente, mga kababayan ever. Kabataan o hindi, Oh, kabataan o hindi, pati presidente tamad. kailangan talaga Oh. mas malakas na kampanya sa disiplina. Anong kampanya mo sa disiplina nga? Latiguhin mo. Ikaw ang number one malatigo na ikaw ang number one tamad Ano mo dito. na may ilulunsad tayong programa sa mga susunod na linggo. MMDA Disiplina Campaign. Bakit MMDA? Ba't Manila lang ba ang tamad? Andun din kasi si Torre, mga kababayan. Siguro yun ang maglalatigo. Disiplina. Disiplinahin ang tamad. Ikaw ang number one disiplinahin. Ready to roll out na po yan. Ay nako. Ay nako. Ay nako, mga kababayan. Ano masasabi niyo dito sa mga bagong kabangagan na naman ni Marcos, mga kababayan? Post your comments below.